Okay? Ang ating pag-aaralan po, ito po ay isa sa mga talata na nakasulat po sa Matthew chapter 5. Doon po sinasabi na Sermon in the Mount. Kaya ito po yung tinatawag na mga Beatitudes. Ito po yung kung saan sinasabi po dito kung sino po ba ang pinagpapala, ang mapalad. Ang sabi nga po doon, mapalad ang mga taong nasusulat po doon sa Matthew chapter 5. Kung sino-sino po yung mga mapapalad. Kaya purihin ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon, babasahin ko naman po to sa NIV kasi kanina New Living Translation. Ang sabi po dito, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya makikita po natin dito, mapalad ang mga pinipersecute, mapapalad ang mga inuusig dahil sa paggawa ng tama or mabuti. Sabi po dito, Jesus began his sermon with words that seems to contradict each other. But God's way of living usually contradicts the world's. And if you want to live for God, you must be ready to say and do what seems strange to the world. You must be willing to give when others take, or to love when others hate, help when others abuse. And by giving your own rights in order to serve others, you will one day receive everything God has in store for you. Purihin po ang ating Panginoon. Kung titingnan po natin dito, may mga contradiction patingin, parang contradiction Kahit umpisahan po natin doon sa verse 3, makikita po natin, nasabi nga doon, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Makikita po natin dito na ang mga talatang ito ay isinusulat at ang sabi nga doon, each Beatitudes tells how to be blessed by God. Okay. Blessed means more than happiness. It implies the fortunate or inviolable state of those who are in God's kingdom. The Beatitudes don't promise laughter, pleasure, or earthly prosperity. Being blessed by God means the experience of hope and joy, independent of outward circumstances. To find hope and joy, which is the deepest form of happiness. Follow Jesus no matter what it costs. Kaya dito po, ito po yung kabuuhan ng mga talata dun sa Beatitudes. Makikita po natin kung Beatitudes tells how to be blessed by God. Sabi nga doon, ang binibless lang daw po, ang hindi lang daw po, it is more than happiness. Ito po yung sabi, it implies the fortunate or inviolable state of those who are in God's kingdom. Ito yung ipinapakita ng Panginoon na ito yung magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos pagdating ng panahon na tayo po ay nandun na po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin ang mga talatang ito, ang sabi nga doon, those Beatitudes don't promise laughter, pleasure, or earthly prosperity. Kaya tandaan po natin, whatever situations, whatever na kalagayan po natin, ang sabi nga po doon, may plano ang Diyos, may paraan ng Panginoon kung paano tayo pagpalain. Being blessed by God means the experience of hope and joy, independent of outward circumstances. Kaya po makikita ho natin, nais ng Panginoon na maranasan natin
ang pag-asa at kagalakan sa buhay. Ang sabi nga doon, ang pag-asa at ang kagalakan, ito po yung the deepest form of happiness. At makakamtan lamang po natin to sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus no matter what it costs. Kaya, mga kapatid, makita po natin, ang sabi nga doon, there are at least 4 ways to understand the Beatitudes. Okay? Ang sabi nga po doon, they are code of ethics for disciples and standard of conduct for every believers. Kaya po makikita ho natin, ito po yung code of ethics, ang sabi nga po doon, for the disciples and standard of conduct for all believers. Kaya makikita po natin, doon sa ating talata na ating babasahin pag-aralan ngayon, makita po natin, ang sabi nga po doon, mapalad, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Alam mo, sa panahon natin, kapag ikaw ay gumawa ng tama, ikaw pa yung pinipersecute. Ang sabi doon, mapalad ka. Mapalad ka. Kaya, ang sabi po doon, some guidelines on how we should respond when we become targets of hostility or persecution for doing right. Alam niyo po, sa paggawa ho natin ng tama, may mga tao talaga po na nagpe-persecute po sa atin. May mga taong sinisiraan at pilit kanilang sisirain. At itong guidelines po nato ay hango po to sa aking napag-aralan po sa aklat po ni Dr. Harold Salas sa kanyang librong Just for Today. Devotional book po na binabasa ko po araw-araw. Kaya makikita po natin guidelines on how we should respond when we become targets of hostility or persecution for doing right. Sa paggawa ho natin ng tama, hindi natin maiwasan na mayroon talagang magpe-persecute sa iyo. Mayroong mga taong naninira sa inyo. Ano pong unang guidelines? Number 1, pray for your enemies. Okay? Ipanalangin mo ang inyong mga kaaway. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 27, but I say to you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who abuse you. Basahin po natin to sa Tagalog. Makikita po natin sa Tagalog. In the book of Luke, makita po natin chapter 6 verse 27. Ang sabi po doon, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napuput sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ito po yung utos ng ating Panginoon. Pinipersecute tayo, pinipersecute ka. Kahit ang ginagawa mo ay tama, ang sabi ng Panginoon, pray for your enemies. Napakahirap ipanalangin. Pero sa ibang translation, ibigin mo doon sa unang doon sa Tagalog po sa binabasahin po natin, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ibigin natin ang ating mga kaaway. Ito'y utos ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, ang hirap ipanalangin, hindi po ba? Ang hirap ipanalangin ang ating mga kaaway. Pero ang utos ng Diyos, ibigin mo ang inyong mga kaaway. Love your enemies. Do good to those who hate you. Gawin mo ng mabuti ang mga, sabi nga doon, gawin mo ng mabuti ang mga, mabuti ang mga napupuot sa inyo. Okay? Bless those who curse you. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. At pray for those who abuse you. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ito po yung number 1 guidelines on how we should respond when we become targets of hostility or persecutions for doing right. Pero sad to say, sa panahon natin ngayon, ang instinct ng tao, nagagalit po tayo.
Di ba? Instead na hayaan mo na lang sila, marami din po tayong reactions. Okay. Pangalawang bagay na gusto ko pong iwanan sa inyo. Ang sabi nga po doon, una, yung mahalin natin ang ating mga kaaway. Pray po natin sila. Ang sabi naman po dito, be on your guard. Put on the full armor of God. Realize that Satan is using those who oppose you. Mga kapatid, sa mga taong ayaw sa iyo, tandaan po natin to. Ito yung mga ginagamit ni Satanas upang ika'y sirain, wasakin, inisin. Ito yung mga taong ito ang ginagamit ni Satanas ng kalaban ng Diyos upang ikaw ay kahit maganda ang iyong ginagawa, maganda ang hangarin natin, ngunit itong mga taong ito na ayaw sa iyo, galit sa iyo, ito yung ginagamit ni Satanas upang ikaw ay siraan, upang ikaw ay manlupaypay, at upang ikaw ay titigil sa mga bagay na ginagawa po natin. Okay? Be on your guard. Put on the full armor of God. Ano sabi ng Ephesians chapter 6 verse 11? Put on the whole armor of God. Suot mo ang baluti, lahat. Whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ano-ano po yung mga ano-ano po yung mga ilagay po natin? Ang sabi ng Ephesians chapter 6, ano-ano po yung mga bagay na dapat po nating isuot upang, ang sabi nga po doon, tayo po ay will be able to stand against the schemes of the devil. Kaya po makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse, umpisa natin sa 11, ang sabi nga po doon, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang lahat ng diablo, sapagkat ang laban natin hindi laban ng tao kundi mga pinuno sa mga kapangyarihan at mga tagapamahala sa kadiliman na mayani sa sanlibutan. Sanlibutan ito at ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ito kasi ang kalaban po natin kasi hindi po natin nakikita. Kaya gusto ni Lord, isuot natin yung ating armor. Isuot natin yung ating panangga para ang lahat ng ginagawa ng kalaban ay hindi tayo maapektuhan. Ano-ano po yun? Isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na yaon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Mga kapatid, nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magiging on guard po tayo sa lahat ng ginagawa ng kalaban. Kailangan lang po natin na patuloy tayo magkaroon ng recharge natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa pamamagitan nating pag-connect sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, pagbulay-bulay ng salita sa Diyos araw-araw, panalangin po natin. At nandun po yung ating paggawa, pagsunod ng mga sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, makikita po natin, nais ng Panginoon. Tandaan po natin, ang demonyo po ay nandyan lang. Nag-iintay yan. Sabi nga ng Biblia, the devil is like a roaring lion. Diba? Looking for someone whom to devour. Kaya, tandaan po natin, kapag tayo po ay lupaypay, kapag tayo ay, sabihin natin, lobat na po tayo, wala, hindi na tayo naka-charge, dito papasok po ang kalaban. Kaya patuloy tayong magkaroon po ng charge. Ma-recharge po tayo, lalong-lalo na kapag tayo ay napapagod. Lahat naman po tayo ay napapagod. Kaya kailangan lang po natin mamahinga sa presensya ng ating Panginoon. Be on guard.
Be on your guard. Put on the full armor of God. Realize that Satan is using those who oppose you. Isa pa, remember that the opposition is not forever. Ito mga guidelines po to. Paalala lang po sa atin. Guidelines kung paano tayo mag-respond sa mga taong against sa'yo. Ayaw na kahit na gumawa ka ng tama. Ayaw pa rin sa'yo. Kaya, tandaan po natin, itong mga taong ito, yung mga opposition to, ay hindi po to habang buhay. Isang example po natin na nasusulat sa Biblia. Isang example na oposisyon sa paglalaganap ng salita ng Diyos ay si Saul. Before magiging Paul or Apostle Paul, he was Saul. Siya po ay persecutor. Okay? Ginagamit ng kalaban. Para saan? Lipulin, patayin ang lahat ng mga mananampalataya during that time. Pero anong ginawa ni Lord? Binago ang kanyang puso't isipan. Kaya ang oposisyon, ang kalaban, tandaan po natin, hindi to panghabang buhay. Kaya kung may mga taong galit sa atin, ayaw sa atin, meron po mga persecutions tayo, may mga hindi magandang narinig tayo, hayaan na lang po natin ang ating Panginoon. Hayaan na lang po natin, ipagkatiwala na lang po natin sila sa ating Panginoon. Remember that the opposition is not forever. At panghuli, ang sabi nga po doon, rejoice and be glad. Thank God that His grace is sufficient for your need. For your need. Kaya, rejoice and be glad. Yun po yung ating pamagat po natin ngayon. Alam niyo po ba, makikita po natin sa 2 Corinthians 12 verse 9. But sabi po doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly on my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Kaya makikita ho natin dito, sa kahinaan natin, dun po malakas ang Diyos. Kaya dapat po ipagkatiwala ho natin sa Panginoon. Sabi ng Diyos, my grace, ang habag po, ang biyaya ko sa inyo ay sapat-sapat para sa inyo. Sa anumang mga kahinaan po natin, sa anumang hinaharap po natin, my grace is sufficient for you. Kaya dapat magala. Alam mo ang kalagayan po ni Apostol Pablo, makita po natin dito sa mamaya madaanan natin yan. In the book of Philippians, tingnan muna natin to, chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi po doon, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation of the Spirit, in the Spirit, any affection and sympathy, complete your joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord of one mind. Para saan po to? Kapag tayo po'y nakiisa kay Kristo, there is comfort, right? There is encouragement. Kaya makikita po natin kapag tayo po ay nagre-rest sa presensya ng Panginoon. Kaya tingnan po natin muna si Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 4 verse 4. Ang sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kapatid, saan po si Apostol Pablo nito? Nung isinulat niya ang mga talatang to, nasaan po siya? Nandun po siya sa kalagayang napakahirap na lagay. Napakahirap na kalagayan. Pero anong sabi niya? Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Dumanas man tayo ng hirap, dumanas man tayo ng persecutions, si Apostol Pablo, makita po natin dito, he was in prison when he wrote this verse sa mga taga-Philippians. Kaya magala ka, ang sabi ng rejoice.
in the Lord always. Again, I will say rejoice. Inuulit pa. Bakit? Ang sabi nga doon, yung sa kagalakan, magalak ka. Philippians chapter 4 verse 4, makita po natin, yan po natin. Ang sabi po ng kasunod ng mga talata. Sabi po doon, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapatid, dapat po ang sabi nga po doon, rejoice, magalak ka. At anuman ang iyong mga kabalisahan sa buhay, ang sabi nga doon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Submit to God. Request, present. Ibigay natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan, ang lahat ng kabalisahan natin. Tandaan natin, sabi nga doon, and the peace of God. Wow, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart. Ito yung napahaganda po. Kapag pinoprotektahan ni Lord yung puso natin, there is peace. May kapayapaan po tayo. At sabi nga doon, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. May kapayapaan ka. Wala kang maisip na hindi maganda. Puro maganda ang iyong naiisip. Pero kapag wala po tayo sa Panginoon, kapag wala po tayong kapayapaan, pag may problema, ano po ang ating mga naiisip? Nakakapasok po ang kaisipan ng kalaban. Kaya po, mas lalong nagugulo ang buhay. Pero kapag tayo po anumang sitwasyon, lalong-lalo na sa ating mga talatang binasa kanina, na mapalad ang mga taong pinipersecute, for theirs is the kingdom of God. Magalak po tayo, mga kapatid. Sabi nga po doon, balikan lang po natin kung paano. Number 1, ang sabi nga doon, pray for your enemies. Guidelines on how we should respond when we become target of hostility or persecutions for doing right. Number 1, pray for your enemies. Pangalawa, be on your guard. Put on the full armor of God. Realize that Satan is using those who oppose you. At pangatlo, tandaan po natin, remember that the opposition is not forever. At pang-apat, panghuli, rejoice and be glad. Thank God that His grace is sufficient for your need. Kaya mga kapatid, anumang sitwasyon po natin, anumang sitwasyon po tayo, sa anong kalagayan po natin, tandaan po natin, andyan lang po ang ating Panginoon. Bilang panghuli po, pangwakas po, sabi po doon, no one welcomes hostility or persecutions for doing right. Yes, totoo po yun. But when we endure, we are blessed and counted worthy of the kingdom of heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon diba? Sinabi ng Panginoon Matthew, dun sa Matthew, mga talata, mapalad, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Sa ibang translation, for doing right. For doing right. For theirs is the kingdom of heaven. Kapatid, sa gabing ito, nais ng Panginoon, anumang sitwasyon, meron tayo. Anumang kalagayan, meron tayo. Ang sabi nga po doon, rejoice and be glad. Magalak. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa pagpupurit, pagsamba sa Panginoon, sa pagsunod sa Lord. Bagaman mahirap mag-rejoice kapag tayo ay persecuted, kapag tayo po ay
problemado, lupaypay po tayo. But tandaan po natin mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kaya kung tayo po ay pinipersecute for doing right, kapatid, tandaan po natin to. Ang sabi nga dito, but when we endure, we are blessed and counted worthy of the kingdom of heaven. Ito po ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin kapag tayo ay kasama sa kaharian ng Diyos. Makasama tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po mapalad, kung mayroon man tayong mga persecutions, mayroon man tayong mga hindi magandang pangyayari, hindi maganda, hindi yan ini-expect po natin, kahit na tayo gumawa ng tama, kahit tumulong pa tayo sa kapwa, pero iba ang ating naririnig. Tandaan po natin ito mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Hindi nakakaligtaan, hindi nakakalimutan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lalong-lalo na sa paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Dahil ang lahat ng ating ginagawa sa kapwa, ito naman po ay ginagawa po natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa mga katuruan na ibinigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa panahon na kami ng lupaypay, Panginoon, ng hihina, O God, at Lord, nadadaig kami ng kalaban. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-recharge muli ang aming mga buhay sa pamamagitan, Lord, sa pagpamahinga namin sa presensya ng aming Panginoon. At kung dumanas man kami, Lord, ng mga persecutions, tulungan niyo kami, O God, na mapaglabanan namin, malampasan namin ang lahat ng ito. Dahil alam po namin, Panginoon, gaya ng sinasabi mo, kapag ito'y nalampasan namin, Lord, kami ay mapagpala at mapalad kami, and we're counted, Lord, worthy of your kingdom in heaven. Kaya Lord, salamat po. Salamat Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo ang bawat isa. Sa lahat Lord ng mga naaabot nito, anumang sitwasyon, meron sila Panginoon sa mga oras na ito. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. And even Lord God, sa mga first-timer Panginoon, ngayon lang nakarinig na yung salita. Lord, sa mga naaabot ng katuruang ito, Lord, dalangin ko po God na magpakilala ka pa sa kanila. Lord, maranasan kanila, Panginoon, ang iyong presensya, Lord, ay kanilang maranasan at patuloy, Lord, tanggapin kanila bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, patunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos na tumutugon ng kasagutan, tumutugon ng aming kahilingan, sumasagot, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, O Diyos. At ikaw din po, O Diyos, ang Diyos ng himala sa anumang imposible ng tao, Panginoon. Lord, alam po namin walang imposible sa inyo. To those who believe in you, O God. Kaya Lord, marami pong salamat sa inyo ko po, O God. Patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay, Lord God. Naway patuloy maranasan ng bawat isa ang ibang pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang matamis na pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy maranasan ng bawat isa. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang aming salmo't dalangin ng may pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa. Ingat po, stay safe po tayo at naway patuloy tayo ingatan ng ating Panginoon. God bless!